Ang bahay na minana ko sa magulang ko. Hindi naman ito laboratorio ng multo, no? Kahapon, may lumabas na dilaw na buhangin. Ngayon naman, may lumabas na sirang pahina. Bukas, baka iluluwas sa akin ang isang buhay na tao? Panyong may dugo, dilaw na buhangin, putol na espada, at sirang pahina package deal ba ito ng bahay na multo? Akin ang bahay na ito. Wala akong pakialam kung ano ka. Ngayon, lumayas kayong lahat. Teka, nilulunok mo ang tubig? General, sa lungsod ng Linsya, 7 araw nang walang tubig, ang mga sundalo ay hindi na makatiis. Sa labas ng kanlurang pintuan, may isang puwang pa. Ilalabas ka namin, General. Hindi dapat mawalan ng tagapagmana ang pamilyang Pei. Kung aalis ako, sino ang mamumuno sa 100,000 mamamayan at sundalo ng Linsya? Kapag binuksan ang pintuan ng lungsod, ang tubo ay direktang papasok sa kanlurang ilog. Kaya kong mamatay pero hindi dapat mawala ang lungsod. Ang 300 kabayong pandigma ay hindi na kaya. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng ilang araw, lahat ay mamamatay sa uhaw. Kunin ang dugo ng mga kabayo. 3 henerasyon ng pamilyang Pei ang nagbantay sa hangganan. Namatay din ang aking ama dito. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang Linsya sa aking mga kamay. General, umaagos ang tubig na ito. Ito ba ay... Kung may awa ang langit, nais kong ialay ang aking laman at dugo. Kapalit ng pag-asa para sa 100,000 tao ng Linsya. O langit! Hindi mo pinabayaan ang Linsya. May tubig na sa imbakan ng armas ng Linsya. Sa wakas, may tubig na. Nagpakita ng awa ang langit. Hindi na tayo kailangang maghintay na mamatay. Kung may tunay na Diyos sa likod ng salamin, ako, Pei Jiaohan, ay handang ipagtanggol ang lungsod. Hinihiling ko lang maawa kayo muli sa Linsya. Miss Su, ayon sa aming system, sa kalahating araw, gumamit kayo ng ilang 10 toneladang tubig. Kailangan ba naming pumunta sa inyo para maayos ito? Ano? Ilang 10 tonelada? May ilog na nakakabit sa likod ng salamin mo? Nakakatunaw ng tubig ang salamin at ang pagkain? Kumakain din ito? Ito ay may gulay at karne gawa sa starch pagkain ito. Kakain ka lang ng pagkain ko, buhangin ang ibinalik mo? Sige, tingnan natin, gaano ka ba talaga kakain? Naipadala na lahat, wag ka nang dumura ng buhangin sa akin. General, asin ito. Walang asin ang hukbo ng matagal puting tinapay, ligtas na ang mga bata ng Linsya. Nagpakita ang Diyos, Linsya ay ligtas na. Ipag-utos sa lahat ng kampo ipamahagi ayon sa bilang ng tao. Dahil hindi pinabayaan ng Diyos ang Linsya, pananatilihin natin ang lungsod hanggang wakas. Tay, hindi na ako kakain, wag mo akong ibigay. Bata pa siya, wala siyang alam. Huwag ipagpalit ang bata sa pagkain. Kung hindi siya ipagpalit, mamamatay tayong lahat, sabi ng mga taga-tubo sa labas. Isang bata, kalahating sako ng dawa. Ipalit ang bata ng Linsya sa pagkain ng tubo. Nakalimutan mo na ba ang pagsali mo sa hukbong kamatayan? Kung ginalaw mo muli ang mahihina, parurusahan ka ng batas militar. General Pei, wala akong maibigay sa inyo, pakiusap, ingatan ang mga bata. Ang aking binabantayan hanggang lungsod ba ng kaharian? O isang impyerno sa lupa? 10,000 sundalo at mamamayan sa lungsod, wala nang matakasan. Kung may Diyos sa likod ng salamin, Pei Jiaohan, gamitin ang katawan at dugong ito, buhay bilang panata. Bigyan niyo po ulit ng tubig at pagkain ng Linsya. Kaka-vacuum ko lang. Binigyan mo ako ng basurang papel. Linsya, kinubkob ng tufan. Walang tubig, 10,000 tao. Pei Jiaohan, buhay kapalit ng pagkain. Konektado pala itong salamin sa sinaunang panahon. 10,000 tao naghihintay ng tubig at pagkain. Pero sa akin, kahit ang account ng kumpanya, hindi ko magalaw. 10,000 lang ang laman. Ililigtas ko ba o hindi? Umalis na ang mga magulang mo. Wala nang magtatanggol sa'yo. Ibigay mo ang shares at ancestral house. Ikaw, babae ka lang, marunong ka bang mag-manage? Bilisan mo, pirmahan mo na ang asset transfer agreement ng kumpanya. Mama, Papa, hindi ko na talaga kaya. Pei Jiaohan, ikaw nagbabantay ng lungsod na walang tutulong at ako naman nagbabantay ng isang bahay na may nagmamatiyag.
2,000 taon pala ang pagitan. Mayroon ding taong tulad ko walang kakampi. Kumusta? Hindi ako Diyos, hindi rin diwata. Ang pangalan ko ay Su Jiao Jiao. Ano ang pinakakailangan ng Lin Xia ngayon? Ang kaya kong gawin, gagawan ko ng paraan. Sumagot ang Diyos. Su Jiao Jiao. Sa ngalan ng 10,000 tao ng Linsya, nagpapasalamat sa pagliligtas ni Su Jiao Jiao ang banal na dalaga. Kulang ang Linsya sa tubig, susunod ay pagkain at gamot para sa mga sugatan. Kung may tubig at pagkain, mabubuhay ang matatanda at bata. Kung may gamot, makakabalik sa pader ang mga sundalo. Hindi kayang iligtas ng 10,000 ang lahat, pero sapat na para mabuhay sila hanggang bukas. Pejauhan, tutulungan kita. Sandaang libong tao, kahit isang subo ng kanin bawat isa, malaki ang gastos. Kung mawalan man ng pera, may paraan pa. Kung mamatay sa gutom, hindi na mabubuhay pa. Su Jiao Jiao, bankrupt na, 100,000 biglang nawala. Kung malaman ng nanay at tatay na isang gabing naubos ang lahat, baka sa panaginip ako pagalitan na gastador. Ano yan? Talaga? Ang bigat ang pakiramdam, mas mahal pa sa 24K na ginto. Pejauhan, ang galing mo, napakamagalang buhayin. Bubuhayin ko ang lungsod ng Linsya. Simula ngayon, walang mamamatay sa gutom. Lungsod ng Linsya, iniligtas ang pondo ko. Binuhay ko ang lungsod ng Linsya. Patas lang teka bukas. Dadagdagan ko ang inyong rasyon tubig, pagkain, gamot, walang dapat mawala. General, tinapay. Diyosa, nagdala na naman ng pagkain. May gamot at gasa General, may pag-asa na ang mga sugatan. Lolo Lee, kumain ka muna, nagbantay ka para sa pamilyang Pei sa kalahating buhay mo sa Arsenal. Ngayon, hindi na kailangan magbigay. Sa buong buhay ko, wala akong nakitang ganito malambot at matamis na tinapay. Salamat sa Diyos sa Jiao Jiao at sa General. Pandesal talaga. Diyos ang liwayway para po sa mga bata ng Linsya. Nagmamano po ako sa inyo. Magrehistro ng mga mamamayan, ibigay sa bawat isa, unahin ang matatanda, bata at sugatan, susunod ang mga kawal. Opo. Dagdag kalahati ang bata, dagdag isang mangkok ng tubig sa sugatan. Akala ko mamamatay ako sa gabing walang tubig at pagkain. Hindi ko akala na makakain pa ako nito. Kain na, anak, ligtas na tayo. Tingnan nyo, bigas ito. Sa armory, may pagkain naman tinatago nila, hindi nila binibigay sa atin. Kain na, gusto rin namin kumain. Bakit sa kampo lang? Namimigay na ng pagkain, sino ang mang-aagaw? Parurusahan bilang panggugulo, maghiwa-hiwalay at pumila bawat pamilya, lahat ay may rasyon. Kuya General, inagaw niya ang pandesal ni nanay at sinabing kukunin ang kapatid ko para ipagpalit sa butil ng mga tubo. Wisit, gusto mong mamatay? Patay ang mananakit. General, hindi namin gustong manggulo. Talagang natatakot na kami sa gutom. Kung ngayon ay nakalaan ng mamatay, ako, matanda, gusto ko ring mamatay na busog. Aking pinoprotektahan ang Linsya. Kayo rin ang dapat kong protektahan. 500K man to, 10 araw. Hindi, sobrang tagal ng 10 araw. 200 sako na lang ng bigas. Harina? Semento? Kung ilan ang maipadala, yun na. 100,000 tao naghihintay ng pagkain. Antala ng isang araw, baka marami pang mamatay doon. Paano ko nakalimutan ang lumang balon? Kailangan ko munang ang kakadating na bigas at harina. Ipadala agad sa Linsya. Kay Pejauhan. Kaya pala mag-teleport. Sana sinabi mo na. May 200 ako ng bigas mamaya. 50 ako ng harina. Maglabas muna ng tubig. Pejauhan, saluhin mo. General, may tubig. Tubig na naman sa salamin. Hindi nyo alam, hindi palasyo sa langit ang nagligtas sa inyo. 2,000 taon pagkatapos, isang babaeng nagngangalang Su Jiao Jiao.
Sabi ni Su Jiao Jiao, may bigas at harina pa mamaya. Maglabas muna ng tubig. Ihatid sa likod, ipamahagi ayon sa grupo. Agad magluto ng lugaw, unahin ang matatanda at bata. Pumila na agad, tubig at lugaw ipamahagi para sa lahat. Diyosa Chow Chow. Linsha, utang sa'yo ang buhay ng lahat. May bigas at harina raw ngayong hapon. Habang naglilipat ng bigas ang kampo, agawin natin. Di mo ba nakita? Nagbunot si General Pei ng espada. Papatay talaga siya. May Diyos sa arsenal, hindi ninakaw ang bigas. Ibinigay ng Diyos sa Linsha. Meron bang Diyos na talagang makapagliligtas? Dalhin mo ang mga tao sa likod, bantay sa tubig. Tingnan ko kung may makukuha akong lugaw. Su Jiao Jiao? Buti nahanap kita. Ang dami mong gastos lately. Ginagastos ko sarili kong pera, wala kang pakialam. Kakaiba ang pagbili mo kamakailan. Baka naglilipat ka ng assets ng kumpanya. Isuko ang susi at shares ng Ancestral House. Makipag-cooperate sa audit. Audit? Gusto mo samantalahin na mag-isa lang ako para lunukin ang Ancestral House at kumpanya? Tigilan mo na. Wala na ang mga magulang mo. Hindi ikaw ang masusunod sa pamilyang Su. Tingnan natin, saan mo ba ginastos ang pera? Saklolo, hold up. Hold up. Bitawan, walang gagalaw. Mali, ako ang tito niya. Usapang pamilya lang. Pamilya ang usapan. Kailangan agawin ang dokumento at hulihin, dalhin para imbestigahan. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, lalo pang ginipit ako ng tita at tito ko at inaapi ako. Ngayon hindi na ako magtitiis. Soft tissue contusion, spray ng pulso, inirerekomenda ang medical legal examination, inirerekomenda rin ang police report, pakisulat ng malinaw, ang pinsala ay dulot ng paghila. Sige, susulat ako ayon sa totoo. Suwechang Sumanyun, gusto ninyong agawin ang bahay ko, hindi ko rin kayo titigilan. May taong sa pilitang pinigilan ang aking personal na kalayaan at sinubukang kunin ang aking mga personal na gamit. Mayroon akong ebidensya, gusto kong magsampa ng reklamo para sila maparusahan ng tama. Ang artifact na lumabas sa salamin dapat ipa-evaluate sa eksperto. Miss Su, sabi mo mayroon kang artifact mula sa dinastiyang Tang na galing sa hangganan. Gusto mong ipakita sa akin. Professor Lu, hindi ako sigurado kung totoo ito. Pero kung totoo ito, maaaring may kaugnayan ito sa isang taong nagngangalang Pei Jiaohan. Pei Jiaohan. Saan mo narinig ang pangalang yun? Hindi ito peke. Disenyo at marka ng pokpok. Oxidation layer ng ginto, hindi tama. Hukbo ng linsya. Arsenal ng Pei. Meron ngang lungsod ng Linsha sa kasaysayan. Meron din si Pei Jiaohan. May lungsod ng linsya sa Talaan. Nag-iisang hangganang lungsod ng Tang, kinubkob ng tubo, pinutol ang tubig at pagkain, nawasak. Paano si Pei Jiaohan? Si Pei Jiaohan tagapagtanggol ng Linsha. Namatay siya para sa lungsod sa edad 20. Hindi binuksan ang pinto ng lungsod, 20 taong gulang. Mag-isang nagtanggol ng pinto, sa huli hindi sumuko. Miss Su, kung totoo ang gintong tasa na ito, walang katumbas na halaga. Kung may pares pa akong ginto, magkano ang mapapalitan? Pares. Ang kalidad nito, kung totoo, aabot man lang ng talagang pambihirang kayamanan. Miss Su, kung sa iyo ang bagay na ito, handang akong bumili nito ng 100 milyon. Ang mga antigong ito ay mga materyal na ebidensya na makakapuno sa mga puwang ng kasaysayan ng hangganan ng dinastiyang Tang. Hindi ako magtatagal. 100 milyong piso ang pumasok. Sa'yo na ang mga gamit. Deal. 100 milyon. Gaano katagal sasapat iyon sa lungsod ng Linsha? Miss Su, kung mayroon pa po kayong mga katulad na antigo, pakiusap, unahin po ninyo akong kontakin.
Lolo Joe, ang bigas sa bodega mo, mantika, asin at asukal akin na lahat. Kung ilan ang maaaring maload ngayon, iyon ang ipadala mo. Miss Sue, lahat ang nasa bodega ko ay hindi daan-daang kilo kundi daan-daang libong kilo. Alam ko, ikaw na ang kumausap sa mga kalapit na istasyon ng bigas. Kung ilan ang mayroon, gusto ko lahat. Presyong express. Ano ito? Isang malaking charity? Bakit sobrang apura? Ito ay tungkol sa pagliligtas ng buhay, kaya hindi pwedeng magtagal. Walang sino mang makakapigil sa akin. Pei Jiaohan, nakita ko sa kasaysayan na isinulat na ikaw ay namatay sa lungsod noong 20. Pero ang kasaysayan ay hindi tadhana. Tala lang ito ng resulta. Ngayon, nandito ako. Ako ang tutulong sa iyo na baguhin ang wakas. Bigay ko ang bigas, bigay ko ang gamot, at bigay ko rin ang mga kagamitan para sa depensa ng lungsod. Huwag kang sumuko sa tadhana. At ang lungsod ng Linsha ay hindi rin dapat sumuko. Hindi tayo nakalimutan ng Diyosa Zhao Zhao. Ipagtanggol ang lungsod ng Linsha. Mabuhay kayo. Saka masasabi kong hindi sayang ang pagpunta ko. Zhao Zhao Diyosa, Pei Jiaohan, naalala ko. Hanggat may isang tao sa Linsha na kayang humawak ng espada, hindi namin ibibigay ang lungsod na ito. Repolyo, labanos, patatas, mais. Yung pwedeng ikarga ngayon, kukunin ko lahat. Cash kada tonelada. Ate, yung 80,000 kilo kong repolyo kaya nang ikarga ngayon. May patatas at labanos ako at nakatambak sa bodega, mura ko na ibibigay. Huwag mag-away, pumila at magulat. Yung maganda ang produkto at pwedeng ikarga agad, unahin ang bayad. 60 toneladang gulay ipapamahagi sa 100,000 tao, ilang araw lang mauubos, hindi pwedeng relief lang ang aasahan. Pagkatapos kailangan nila mismong magtanim. Ate, ang dami mong biniling gulay, ido-donate mo ba talaga sa disaster area? Malayong lugar na nasalanta. Ang layo, 2,000 taon ang pagitan. Ate, gagamitin mo ba ito para sa klinik o magtatayo ng temporary hospital? Hindi. Ililigtas ang mga taong walang modernong gamot. May mga gamot na hindi pwedeng basta-basta. Ililista ko ang dosage at paggamit. Pakisulat ng detalyado pero mas simple, mas maganda. 100 diksyonaryo, 100 first aid manual, 100 picture book ng first aid sa sugat, 100 gabay sa pagtatanim, at sinaunang aklat ng digmaan, basic construction, simpleng irigasyon. Oo, pak lahat. Kailangan din ng waterproof packaging. Para sa anong school ka bumibili? Para sa mga taong nagmamadaling mabuhay. Dumating na ang tubig at pagkain. Nagpapasalamat ang lahat. Itataya ko ang buhay ko para sa lungsod. Hindi kita bibiguin. Pei Jiaohan, lahat ng mabibili, ibibigay ko sa'yo. Maililigtas ba natin ang Linsha mula sa kawalan? Sa ating dalawa na kasalalay. Ang bawat ordinaryong bagay na ipinadala niya. Kaya sa Linsha ay buhay. General kagabi, 13 pang sugatan, hindi na nakaligtas. Ang mga tubo sa labas ay sumisigaw pa ng laban. Sabi nila, mauubos ang Linsha sa gutom. Mas gustong mamatay sa pader na kahiga sa kampo, unti-unting naghihintay ng kamatayan maghintay pa. Sinabi ng Diyosa Zhao Zhao, nasa daan na ang gamot at pagkain. General, naniniwala ka ba talagang lagi niya tayong maililigtas? Naniniwala ako at kailangan kong maniwala. Mga kapatid, ngayon ay mainit na pansit, may karne, may gulay karne, at puting pansit, may karne pa sa kampo natin. Hindi kaya gusto tayong ilabas ng general sa pagkubkob, kaya muna tayo binigyan ng masarap na pagkain. Kung mamamatay na talaga tayo makakain ng mangkok na ito, hindi naman tayo gutom na aalis. Kita nyo? May tubig pa, may bigas pa. Hindi ito huling pagkain, ito ay mula sa Diyosa Zhao Zhao na nagbibigay ng buhay sa Linsha. Makakain pa tayo sa susunod. Basta maipagtanggol natin ang lungsod, may pagkain at tubig at gamot para sa sugat. Salamat, Diyosa Zhao Zhao. Salamat, General Pei. Manunumpa kaming ipagtanggol ang Linsha. Nagtagumpay ang hukbo ng Linsha. Diyosa Zhao Zhao. Naaalala ng Linsha ang iyong kabutihan. Alas 2 na una ipadala ang gamot at libro. Napakarami ng gulay, kailangan muna nilang mag-ayos ng espasyo. Ihatid muna ang gamot at libro. Ihatid ang 60 tons na gulay sa isang oras. Maghanap ng malaking bakanting lupa. Iwasan ang mga tao.
Galing naman, Peijaohan. Bilis ng reply mo ah. Tara, ngayon dadaling kita sa bodega para sa malaking gawain. Ikaw ang susi ng buong linsya. Umupo ka ng maayos, huwag kang masaktan. General, ang amoy nito ay kapareho ng nakaraang gamot sa sugat. Sa mga ito, ang mga sugatang kapatid na may nana ay makakaligtas. Ihatid agad sa kampo ng mga sugatan. Opo. Ang mga letrang ito ay parang Chino. Pero iba sa karaniwan nating sinusulat. Sa panahon ni Jiao Jiao na Diyosa, nagbago na ang mga letra. Hindi ordinaryong libro ito. Ito ang paraan para iligtas. Paano hugasan ang sugat, paano pigilan ang dugo, paano ayusin ang buto, lahat ay nakalabas na. Tawagin ang mediko at kusinero at mga sundalong marunong bumasa. Matuto muna ng first aid, gamitin ngayong gabi sa kampo ng sugatan. Regalo ito ng Diyosang si Jiao Jiao, hindi lang pagkain at tubig, kundi ang pundasyon para mabuhay ang linsya. Jiao Jiao, ang laki ng handa mo ah. Saan ba ang kalamidad? Bakit ang daming gulay? Isang napakalayong lugar. Kung nandito ang mga magulang mo, pupurihin ka nila sa kabaitan mo. Kung talagang mababago ko ang kapalaran ng linsya, hindi ako nagsayang ng pagdating sa mundong ito. Manong, umuwi na kayo ng maaga ngayon, ako na ang bahala sa bodega mamayang hapon. Handa na ako dito. I-clear mo na ang area, walang tao sa ilalim. Plaza ng lungsod ng linsya, walang tao, kayang maglaman ng 10,000. Sige, bibigyan ko kayo ng ulan ng gulay sa plaza ng lungsod ng linsya para kay Peijaohan at sa mga taga-linsya. Magpapadala ng gulay si Diyosa Jiao Jiao. Ngayong panahon, may gulay pa pala. Lolo, ano ang lasa ng gulay? 6 na buwan na akong hindi nakakita ng sariwang gulay. Mga taga-linsya, salamat kay Diyosa Jiao Jiao sa buhay. Salamat kay Diyosa Jiao Jiao sa pagprotekta ng linsya. Ang saya naman nito, mas masaya pa kaysa mag-clear ng stock. General, umuulan ng gulay. Diyosa Jiao Jiao, nagawang bigyan ng tagsibol ang baog na lungsod. Salamat Diyosa Jiao Jiao. Salamat General Pei. Nanay, matamis ito. Pwede nang kumain ng gulay. Naawa sa atin si Diwatang Jiao Jiao. Malaki ang utang natin kay Diwata Jiao Jiao. Linsya'y di malilimot. Peijaohan, alang-alang sa 100,000 ng linsya, ay nagpapasalamat sa Diwata. General, may kagyat na utos mula sa korte. Ang linsya ay kalasag ng kanlurang ilog. Huwag susuko, manindigan at maghintay ng tulong. General, ibig sabihin ng korte, dapat tayong manindigan hanggang sa huling tao. Hindi naman talaga umasa ang linsya sa kanila. Ang hukbo ng tubo ay nasa labas pa rin ng pader. Kung hindi dumating ang tulong ng korte, kahit may pagkain, hindi nating kayang ipagtanggol ang pader. Ang mga reinforcements ng korte, gaano kalayo pa sa linsya? Kung mabilis, 3 araw. Kung pinigilan ng mga nasa korte, baka hindi dumating. Maraming salamat Diwatang Jiao Jiao. Ang mga supply na ito ay sapat para sa 1 buwan. Ang konting ito sapat sa 1 buwan? Gusto ba ninyong gutumin ang mga tao hanggang maging butot balat? 200 sako ng bigas at 60 toneladang gulay, 100,000 tao, hindi pwedeng lugaw lang. Ang matatanda at bata, kailangan ng sustansya. Ang mga sugatan, kailangan ng protina. Ang mga tagapagtanggol, lalong hindi pwedeng gutom sa pader. Saan sila kukuha ng malalaking kaldero? Dati walang tubig ang linsya, kaya tiyak na kulang ang kaldero. Tara ngayong gabi, mag-overtime tayo para bumili ng kaldero. Upo ng maayos, mundo ng mga ninuno. Maraming lugar tayong pupuntahan ngayong gabi. Mga stainless steel na kaldero, pinakamalaking sukat, kung ilan, kunin lahat. Kailangan din ng steamer, soup bucket, at iron ladle. Ngayong gabi dapat makuha. Kailangan magluto ng linsya ngayong gabi. General, pwede bang tunawin ang mga banal na bakal na ito? Ang mga espada ng mga kasamahan ay mapurol na. General, kung gagawing armas ang mga ito, lalakas ang mga sundalo. Malinaw ang sabi ng Diyosa, pangluto ang kaldero. Sino ang gagalaw? Parurusahan ayon sa batas. 2 beses kumain, hindi na lamang lugaw. Hindi ko pinangarap na magkakaroon ng ganito ang linsya. Nagkamali ako. Kaldero para sa buhay, hindi bakal para pumatay. Busog, gamot, ayos pader. Kung makaligtas, saka makakalaban.
Ang mga pagkaing ito parang pista. Nung bata ako, hindi ko nakita ang ganitong handaan. Paano kumain? Ilang araw lang hindi ko naisip. Iwan para kina Kapitan Lin at Chen. Hindi pa sila bumabalik sa paghahatid. Pagbalik mainit ang gusto, ako na. General, ang supply convoy, hinarang ng refugee sa West Alley. Si Lin ay nasugatan. Si Chen ay nasa likod, napalibutan ng tropa, nakawin ng refugee ang rasyon. Gutom na gutom sila. Pagkakita ng bigas, sumunggab, hindi mapigilan. Pangalawang general, sundan mo ako. General, anong gagawin sa mga ito? Ipak at ipadala sa sugatan. Sugatan sa West, pagbalik kakain. Iwan bigas. Kung di kayo magbigay ngayon, sasama kayo sa amin at mamamatay tayong lahat. Pakiusap, bigyan nyo ng pagkain ang bata. Bawal ibigay, rasyon ito. Kung magulo, mamamatay lahat. General, malapit nang mamatay ang anak ko. Alam kong dapat mamatay ang magnanakaw ng rasyon, pero hindi ko kayang panoorin siyang mamatay sa gutom. General, hindi sila takot mamatay gutom. Di na nila alintana ang kamatayan. Tigil lahat. General, kung papatay ka, ako na pakiusap, bigyan mo ang nanay ko at anak ko ng kahit kaunting pagkain. Kung magulo ang rasyon, masisira ang 10,000 tao ng linsya. Arestuhin ang mga magnanakaw. Dalhin sa kampo ang mga kasali. Magtrabaho bilang kabayaran. Gamutin muna ang mga sugatan. Una ang mga bata at mahihina. Opo. Painumin ng mainit na sabaw ang mga bata at matatanda. Pagkatapos, dalhin sa kampo ng mga sugatan. Mag-utos araw-araw, maglagay ng kaldero. Unahin ang matatanda, bata at may sakit. Ang mga may kakayahang magtrabaho, magparehistro, mag-ayos ng pader, mag-igib, magbungkal, pagpapalit ng pagkain sa paggawa. Salamat General Pei, salamat Diyosa Jiao Jiao, salamat General Pei. Tiyak na tambak ang pagkain sa kanilang bahay, parang bundok na bigas. Sa pila lang isang mangkok ng sabaw. Sino ang mabubusog, hindi madaling nakawin ang bodega. Pero kung bubuksan ang pintuan ng lungsod, natural na magbibigay ang mga tubo ng pagkain sa atin. Bantayan mo ang lihim na daan sa kanlurang pintuan. Ngayong gabi, isipin mong mabuti kung sasama ka sa amin at mabuhay o mamatay kasama si Pei Jiaohan. Bago mag-umaga, sarado ang kanlurang pintuan. Ikaw at pamilya mo, wala nang bukas. Huwag kang magpanggap na mabait. Pagkain sa lungsod, hawak ni Pei Jiaohan. Kapag pumasok ang tubo, saka tayo may pag-asa. Tara, mag-recon tayo. Ngayong gabi, gagalaw tayo. Ang balita na may pagkain at tubig sa lungsod mukhang kumalat na. Hindi na maghihintay ang mga tubo na mamatay sa gutom ang linsya. Malapit na silang dumating para kunin ito. General Pei, wala akong ginto o pilak. Ang tinta na ito ay iniwan ng anak ko noong nag-aaral siya. Pakiusap, sa ngalan namin, ihandog ito kay Divine Lady Jiao Jiao. Ang inyong intensyon ipaparating ko. Simula bukas, Kanlurang Ali, 2 beses lugaw at sabaw. Mga kayang magtrabaho, ayusin ang pader, hukayin ang kanal, bukirin ang lupa, dalhin ang bato. Hindi pinapakain ng linsya ang tamad at patay. Hindi rin ito iniiwan ang gustong mabuhay. Handang sumunod sa general. Ikaw mag-isa dyan. Pagod ka na rin. Ito ang regalo ng linsya. Mura bagay mahal damdamin, sana tanggapin ni Divine Lady Jiao Jiao. Divine Lady Jiao Jiao, hindi ka bibiguin ni Pei Jiaohan, ipagtanggol ko ang linsya. Protektahan ang lahat ng nagsisikap mabuhay dito. Ito ay tablet. May first aid, pagtatanim, pag-aayos ng pader, at pagkilala ng kulay. Huwag itong mabasa. Ang nasa tabi ay power bank. Ginagamit para sa kuryente. Tablet. Panahon ni Divine Lady Jiao Jiao, nagtago ng libro sa liwanag. General, kusa itong lumiwanag, baka ang kaluluwa ng aklat ay nakulong sa loob nito. Hindi sila gumamit ng pinaigang lupa o ng malagkit na bigas, pero nagawa nilang pagdikitin ang mga durog na bato. Kakaiba ang damit ng mga ito, pero napakabilis ng trabaho nila. Kung magagawa ng ganito ang pader ng linsya, hindi ito masisira ng tubo. Ang diwata ng liwanag ang nagbigay hindi ng isang kumikinang na bagay, kundi ng paraan para mabuhay ang isang lungsod. Pati ang paggawa ng pader ay naisip niya para sa atin. Iutos sa kampo ng mga manggagawa, tawagin ang mga tagapag-ayos ng laryo, manguukit ng bato at karpintero sa sandatahan. Ang makakaintindi, manood. Ang hindi makakaintindi, ako mismo ang magpapaliwanag. Gusto ng tubo na hintayin na gumuho ang lungsod ng linsya ng mag-isa. Pero ipapakita ko sa kanila kung paano muling babangon ang isang patay na lungsod. General, nalaman ko na ang takas na may peklat ay hindi ordinaryong nagugutom.
Siya ay may koneksyon sa mga lihim na ahente ng tubo. Ngayong gabi, sa ikatlong pagpapa, aakitin niya ang iba pang mga biktima upang buksan ang kanlurang pintuan. Saan galing ang balita? Nakahuli si Kapitan Chen ng isang mensahero. May nakatagong butong tala ng tubo sa katawan niya. At inamin niya na sa labas ng lungsod, magpapadala sila ng magaan na kabalyerya para sumaklolo. General, dadala ako ng mga tao ngayon. Hulihin silang lahat. Huwag magmadali, General. Dahil gusto ng tubo na pumasok sa kanlurang pintuan, ipakita natin sa kanila ang isang pintuan na bukas. General, mag-ambush ba kayo? Hayaan silang pumasok sa panlabas na pinto, ikandado ang panloob na pinto, ilagay ang pana sa pader, ihanda ang bato, ang papasok, huwag palayain kahit isa. Sa sunod ako sa utos. Ang diwata ng liwanag ay nagbigay ng buhay sa linsya, kaya ako ay magbibigay ng kamatayan sa tubo. So Zhao Zhao, lumaki na ang ulo mo, ipinakulong mo ang tiyo mo. Naglipat ka pa ng mga assets kung saan-saan i-withdraw mo agad ang kaso. Ibigay mo ang susi ng tahanang ninuno at ang akses sa kumpanya. Ang mga iniwan ng mga magulang mo hindi para sa iyo lang na aksayahin. Ginamit mo ang department ng imbakan, nagdala ng bigas, gulay at gamot. May abnormal na transaction sa account, akala mo talaga walang makakapansin. Tita, ang galing mo namang pumunta para maningil. Kung hindi alam ng iba, akala nila ang tahanang ninuno. Ginawang sales office ng pamilya mo, ipinagbili ng mura. Huwag kang makipagtalo sa akin kung hindi ka pumirma ngayon, hindi ka makakaalis. Kung gusto mong i-withdraw ko ang kaso, pwede mong ipaliwanag muna. Nitong nakaraang 3 taon, Wei Chang mula sa fleet ng kompanya, ang mga panggastos sa gasolina na inilipat at ang ilang transaksyon sa iyong pangalan. Pekeng kontrata ng imbakan, saan mo nalaman yan? Itinuro sa akin ng mga magulang ko, ingat sa apoy, sa magnanakaw at sa kamag-anak. Dati hindi ko naintindihan, ngayon may oras pa para matuto. Hindi dapat ipagkalat ang mga ito. Lumayo ka o hintayin mo ang supena. Kung hahawakan mo ulit ang kotse ko, idaragdag ko ang paninira ng ari-arian at pananakot. Su Zhao Zhao, baliw ka na ba? Sa wakas, normal na ako. Hello po, patingin ng CCTV sa kanto ng Timog Lungsod. May humaharang at sumisira ng kotse. Mukhang scam. Kailangan ko ng proof. Hindi ko natamaan ng tao. May full video ako ng eksena. Kung may panloloko mamaya, kakasuhan ko sila. Bibili muna ng supplies utang ng pamilyang Su. Mamaya na sa linsya naman, hindi na kayang maghintay ng korte. Pei Zhaohan, sana makita mo ito dito. Pamilya ang kalaban sa'yo naman, tubo ang kalaban, busy tayong dalawa. History record ng pansamantalang lungsod, kung natalo, ano naman babaguhin ko ang ending ngayon. Pumirma at isuko ang kumpanya ng imbakan at isuko ang inuupahang bahay, bata ka pa. Hindi mo kayang protektahan ang pamilyang Su. Wala na ang mga magulang mo, huwag mong sirain ang pamilyang Su. Huwag mo kaming pilitin gumamit ng mas pangit na paraan. Ito ang bahay ko, hindi ito ATM nyo, Mama, Papa. Ang mga utang na hindi ninyo natapos, ako na ang mag-aayos, Sumanyon, Wei Chang. Ang utang ninyo sa pamilyang Su, isa-isa kong babawiin. Salamin ng ninuno, tara na. Ngayon, bibili tayo ng solid na pagkain para sa linsya at saka para sa mga kabayo nila, mag-buffet tayo. Miss Su, namimili na naman, ano po ang kailangan? Lahat ng malakit at lahat ng galapong. Gusto ko i-load muna ang mga available, ipakita ang stock list. Lahat? Dati bigas ang binili mo. Ngayon naman malagit sa relief, malagit ang gagamitin. Panggawa ng Pader Lolo Joe, huwag kang magduda, i-load mo muna. Lahat ng malagkit, 10 sako bawat uri ng beans, 30 sako bigas at harina, 50 sako ng feed ng kabayo. Miss Su, ilang tao ang papakainin mo at ilang kabayo? Maraming tao at kabayo, nagmamadaling mabuhay. Isama mo rin yung concentrated feed doon. Kunin mo lahat ng asin. Nag-aalaga ka talaga ng kabayo. Yung kabayo mula 2,000 taon. Mapili sa pagkain. Tara, kargahan na. Malaking order, bilisan nyo. Ito, libre ko na. Mabuti ito sa mga alaga. Kung kailangan nyo pa ng feed, lumapit sa akin. Salamat. Sa susunod, baka kailanganin ko pa. Dayap at mga kagamitan. Maghanda ka na. Parang disaster area ka, ang dami mong kailangan. Ihatid sa lungsod ng linsya. Para kay Pei Zhaohan, feed para sa kabayo, malagkit at bigas para sa tao. Ingat sa salt blocks.
Mabuti, kumpanya ng time travel, walang sira ang delivery ngayon. Sunod na tindahan, ubusin ang paninda. Ngayon, uubusin natin ang kalahating kalye. Linsya, nagmamadali na naman. Diyosa Jiao Jiao, kailan ka ulit magbibigay ng bigas hindi na kaya ng mga bata? Balita ko darating ang Diyos, maghintay pa tayo. Ang balitang may bigas sa lungsod ay kumalat na. Ang mga scout ng tubo sa paligid ay patuloy na naglilibot. Makapagligtas ang bigas, aakit rin ng lobo. Diyos sa Jiao Jiao, nagliligtas sa Linsya. Hindi ko hahayaang magkagulo ang lungsod sa kamay ng sarili nating tao. Si Diyosa, dumating na naman si Diyosa Jiao Jiao. Teka lang, darating na ang bagong bigas. Tuloy ang pagluluto. Kung dumating ang bigas ni Diyosa, unahin ang matatanda at bata, saka ang mga sundalo. General, kaninang umaga, 20 sako ng bigas ang ginamit sa lugaw. 30 sako na lang ang natitira sa bodega. Maraming tao sa labas ng pader. Nakapila sila magdamag. At hindi na kaya ng kwadra, mahigit 200 kabayong pandigma. 3 araw nang walang masustansyang pagkain. Kung magpapatagal pa, ang mga kabayo ang mauunang mamatay. Hintay pa. Sinabi ng Diyos ang Jiao Jiao na magpapadala pa siya ng pagkain, hindi siya mabibigo. Pero general, ang hinihintay ng mga tao ay pagkain, hindi salita. Kung wala ng pagkain, magkakagulo ang mga tao. Sa ganitong sitwasyon, lalo tayong hindi dapat magulo. Pumunta sa pader ng lungsod. Ako mismo ang magbabantay sa lugaw. General, ang ganitong lugaw ay hindi tatagal hanggang gabi. Katatapos ko lang mag-scan ng isang truck. Pagkain at pagkain ng kabayo. Ngayon, magsisimula na akong mag-transfer. Maghanda kayong tumanggap. Diyosa Jiao Jiao. General? Linsya. Nabuhay pa tayo ng isang araw. General, lahat ito ay ipinadala ng Diyosa. Pagkain ng kabayo, ito ay pinaghalo-halo ng pagkain. General, ang mga kabayo ay may pag-asa na. Ang pagkain ng kabayo ay may mais, may sitaw at may asin. Diyos sa Jiao Jiao, mas pinaganda pa ang pagkain ng kabayo kaysa sa dati nating pagkain. Naalala pa niya ang mga kabayong pandigma para sa Linsya. Sa tablet, may demonstration kung paano ayusin ang pader. Ang malagkit na bigas at apog ay pinagsama, pwedeng ayusin ang mga bitak ng pader. Kulang ang semento, gamitin muna ang mga materyales na mayroon kayo. Malagkit na bigas para sa pader, apog para sa bitak. Diyos sa Jiao Jiao, ibig mong ayusin namin ang pader ng Linsya ng muli. General, kung maaayos ang pader, ang pag-atake ng tubo ay hindi na magiging madali. Unahin nating iligtas ang mga kabayo, saka ayusin ang pader. Ang Linsya ay hindi lang dapat mabuhay, kundi dapat ding lumaban. Ang aklat na ito ng Diwata Jiao Jiao mas malinaw pa sa punong panday ng hukbo. Gawing pandikit ang malagkit. Apog at punuin ang siwang, ikompact ang bawat layer, huwag madali, hintayin tumigas ang apog. Kaya hindi pangkain ang malagkit, pangligtas ng pader. Kung hindi gumuho ang pader, may pagkain ng mga tao. Napakarami ng malagkit. Sapat na, maayos ang bitak sa kanlurang pintuan, mapapatibay ang hilagang pader. Kung dumating muli ang karwahe ng tubo, hayaang mabangga sila ng duguan. Duguan ng ulo, magkano pa ang apog sa lungsod? May batch sa lumang bodega sa ilalim ng pader. Natira mula noong itinayo ang bantayan. Magagamit pa? Dalhin mo ako. General, may apog pa. Sapat para ayusin ang kanlurang pintuan at hilagang pader. Utos, lahat ng sundalong kayang gumalaw, mamamayan at manggagawa, magtipon agad sa ilalim ng pader, sa kanlurang pintuan, malagkit, apog, timba, pala, dalhin lahat doon. Simulan na ngayon! Opo. Hindi lang pagkain at tubig ang ibinigay ng Diwata Jiao Jiao sa Linsya, ibinigay din ng buto para tumayo ang Linsya. May tubig, may pagkain, may pagkakaisa, kayang ipagtanggol ang Linsya. Utos ng General Pei. Mula ngayon, ang mga sundalo sa lungsod ay kakain ng 2 beses araw-araw, steamed rice at sabaw ng gulay ang ulam. Sa mga sugatan, dagdagan ng tubig na may asin at asukal. Hindi lugaw, kundi steamed rice. Sa lahat ng taon ko sa hukbo, ngayon ko lang narinig na sa pagkubkob ay nakakain pa ng disenteng pagkain. Akala ko panghabang buhay, lugaw na halos tubig lang ang makakain ko. Busog na!
Pagkatapos kumain, ayusin ang pader, patayin ang kalaban at gawing bakal na kuta ang linsya. Utos sa kuwadra, lahat ng kabayo ay pakainin ng tamang dami ng piling pagkain. Ang asin ay isabit ng hiwalay, huwag hayaang dumila ng sobra ang mga kabayo. General, kung ganito ang pag-aalaga, sa loob ng 10 araw, babalik ang lakas ng ating mga kabayo. Matagal nang pumaligid ang mga kabalyero ng tubo, pumayat din ang kanilang mga kabayo. Kapag nakabawi na ang ating mga kabayo, Kaya magpadala ng magaan na kabalyerya para akitin silang habulin tayo, General. Ang gusto ninyo ay kunin ang kanilang mga kabayo? Pinaligiran nila ang linsya ng matagal. Dapat silang magbayad ng interes sa linsya. Pupunta na ako, General, para ayusin ang kwadra. Dumating na ang apog, dali sabihan ng General. Si Jiao Jiao ang Diyosa ang nagdala ng apog para sa pader. Dumating na ito. Salaming pamana, ang dalas mong umilaw ngayon ha. Kung mag-overtime ka, baka pumutok ka sa kaka-overtime ha. Magtulak ng karito ng dayap, wag mong pilitin. Pananggalang sa alikabok, takpan ang bibig at ilong. Wag lang hapin ang alikabok ng dayap. Hindi ba? Nagpupuyat ako kaya nagka-hallucination sa ibang panahon. General, parang piring ito, pero hindi nakatatakip sa mata. Diyosa Jiao Jiao, baka matangay ng hangin ang aming mga mata. Proteksyon sa mata, mapanganib ang alikabok ng dayap, ibigay sa mga trabahador ng pader, magpalit-palit sila. General, madali ang kariton. Kaya ng isang kariton ang 3 hanggang 4 na sako. Diyosa Jiao Jiao, pati ang paraan ng pagdadala naisip para sa hukbo ng linsya. Diyosa Jiao Jiao. General, ano ang nangyari? Kanina may tao sa salamin, baka... Mali ang nakita ko. Puro bakal ito. Gumawa si Diyosa Su Jiao Jiao ng kariton na bakal. Hindi lang nakakarga, hindi rin mabigat sa balikat. 10 tao ang bubuhatin, isang kariton lang, kaya na. General, bakit gumagalaw ang mga tao sa liwanag na aklat na ito? Nakulong ba sila sa loob at sumusunod sa utos ng Diyosa? Ito ang mga turo ni Diyosa Su Jiao Jiao. Huwag lapastanganin. Pag-aralan ito para ayusin ang pader at iligtas. General, pumasok din tayo sa liwanag ng aklat. Mas totoo pa ito kaysa sa gawa ng pintor. Unahin ang mahalaga, ilipat ang lahat ng kariton sa kanlurang pintuan. Ngayon dapat maihatid ang apog sa ilalim ng pader. Sa family storage system, naka-freeze ang ilang permissions. Kailangan ng board review. Jiao Jiao, ang laki ng binili mo lately. Ang warehouse in-out, hindi dumadaan sa company process. May karapatan ang board na isuspend ang iyong access. Personal account ko ito, hindi pera ng kumpanya. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Su. Ang pera mo ay may kinalaman sa reputasyon ng Su. Ikaw at si Professor Lu, masyado kayong malapit. Huwag ka padaya na ibenta ang mana. Wala po kayong alalahanin. Hindi ako madaling maloko. Dahil mula bata pa ako, nag-level up na ako sa mga kamag-anak ng Su. Mataas ang resistance ko. Bukas, board meeting, dapat nandun ka. Hey, Jauhan, hindi guni-guni. Nakita ko talaga kanina. Kita mo, huwag mong pilitin. Gamitin mo ang sasakyan ng Diyosa. Makatipid sa baywang. Mamaya kailangan pang ayusin ang pader. Bitak na ang pader na ito hanggang sa loob. Kung bumalik ang panghampas ng tubo, hindi na ito tatagal. Ayusin natin bago sila dumating. Binibigyan po kami ng general ng pagkain, kaya rin naming mag-ambag sa linsya. Su Jiao Jiao, kahit paulit-ulit mong sinasabi na inililigtas mo ang 100,000 tao ng linsya, pero iniimbestigahan ka ng pamilyang Su, payo ko, pansamantalang huwag ka nang maglabas ng mga antigo para ipagbili. Iligtas ang 100,000 tao nung unang panahon, kailangan ko munang i-clear ang financial compliance. Pareho silang nakakamatay. Kung ma-freeze ang authority mo, pwede kang gumamit ng private procurement. Dapat malinis ang proseso. Huwag mong hayaang mahuli ka ni Sumanyon. Pero ang linsya ay nagkukumpuni pa ng pader. Hindi maghihintay ang tubo na matapos ang board meeting ko. Nakita ko. Totoong nagkukumpuni sila ng pader. General, kapos pa po ang pagkain sa hukbo. Sa bahay ko kagabi kumain na ng mainit na kanin. Hindi na ako pwedeng kumuha pa ayon sa rasyon na itinakda ni Diyosa Jiao Jiao.
mabilis maubos ang pagkain ng linsya araw-araw. Kung madelay ang susunod na rasyon, magkakagulo ang mga sundalo. Sabi niya, gagawa siya ng paraan. Siguradong gagawa siya. Diyos sa Jiao Jiao. General, nahuli namin ang mensahero sa night patrol. May nakatagong butong tala ng tubo. General, hindi pa matatag ang supply ng pagkain at may mga taksil sa loob ng lungsod. Kung ang tubo ay sumalakay sa gabi, mapipilitang huminto ang mga nagkukumpuni ng pader. Kunin mo ito, kayo ay sumama sa akin sa pagtatanggol ng lungsod. Hindi ninyo kayang alagaan ang inyong pamilya, utang ko ito sa inyo. General, sa pagkain, gagawa ako ng paraan. Ang pader, aayusin natin. Kung darating ang tubo, hayaan silang bumangga sa isang bakal na lungsod ng linsya. Handa akong mamatay para sa linsya. Hindi ka namin pababayaan, General, hindi namin bibiguin ang banal na dalagang Jiao Jiao. Napakaraming sugatan. Talaga bang nakakakita ako ng sinaunang panahon? Banal na dalagang Jiao Jiao. Tiyak kong poprotektahan ko ang linsya at ililigtas ang aking mga mamamayan at sundalo. Banal na dalagang Jiao Jiao. Pei Jiaohan. Bumili ng gamot, bumili ng ilaw, lahat ng makakapagpabawas ng kamatayan nila. General, namatay ang nahuling mensahero dahil sa lason, nakuha ito sa kanya. Sinuri ng isang taong marunong ng tubo. Ang ibig sabihin, may tubig at pagkain sa lungsod. Ang kanlurang pintuan ay may bitak, mabilis na salakayin. Ipag-utos, doblehin ang bantay sa gabi, patibayin ang lahat ng kuta sa kanlurang pintuan magdamag. Opo. Dahil tinarget nila ang kanlurang pintuan. Hayaan nating maging libingan nila ang kanlurang pintuan. General, alam ng tubo na may pagkain at tubig sa lungsod. Tiyak na hindi na sila magkukubli lang, sasalakay na sila, magnanakaw sila, susunugin nila. Pipilitin nila ang mga tao na mag-alsa. Ang pader ng kanlurang pintuan ay hindi pa tapos. Kung lulusob sila ngayong gabi, pinakamahirap sa kanlurang pintuan. Lahat maghanda, triple patrol sa kanlurang pintuan. Iakyat ang pana sa pader, ihanda ang bato, patuloy ang pag-aayos kahit gabi, tuloy. Opo. Narinig ko ang usapan ninyo. Darating na ba ang tubo? Oh, Jiao Jiao, huwag kang matakot. Nandito ako sa linsya. Hindi ako Diyosa. Taga 2,000 taon sa hinaharap akong isang ordinaryong tao. Tawagin mo na lang akong Jiao Jiao. Sige, binibining Jiao Jiao. Ang enerhiya ng tansong salamin ay nag-uugnay ng moderno at sinaunang panahon. Ngayon hindi lang si Pei Jiaohan ang nakikita ko, kundi pati na rin random na nakakakita ng tanawin ng lungsod ng linsya. Ito ba ang mga tropa ng tubo? Nakita ko na, malaki ang hukbo ng tubo. Kailangan ninyo ng night vision at teleskopyo at paraan para mag-usap. Miss, mag-organize ka ba ng rescue team? Medyo, malayo lang ang pupuntahan. Mabilis iscan ang QR para magbayad. Ihatid sa arsenal ng lungsod ng linsya. Para kay Pei Jiaohan, huwag tamaan ang tao, huwag mabasa, huwag mawala ang manual. So ang time travel delivery may bayad din pala sa effort. General, secured na po ang pagkain at tubig pero hindi po kaya ng armas sa susunod na laban. Sabi ni Miss Jiao Jiao na ang koal at bakal makakatulong sa pagbanday. Teka! Nasusunog ang itim na bato. Mas malakas at mas tumatagal kaysa kahoy. May apoy at bakal. Makakakuha ng bagong tabak ang hukbo ng linsya. Ang mga tao ni Sui Chang. Sabi ko na, hindi nila ako papayagan magtayo ng infrastructure dito sa sinaunang panahon ng payapa. May sumisilip sa kanya. General. Sa kanya pala. May kalaban din. General, mas matigas po ang bakal na ito kaysa lumang. Kung may sapat na tao, maaaring bigyan muna ang mga tagapagtanggol ng bagong mga tabak at arrowhead. Tawagin ang lahat ng panday, karpintero at tagagawa ng pana. Ang sasali sa paggawaan bibigyan ng pagkain araw-araw. Unahin ang may sakit at sugatan at pamilya. Ako na po ang bahala. General, dumadami po ang scout ng tubo sa labas. Parang sinusukat ang pagtatayo ng pader sa kanlurang pintuan. Hayaan silang manood. Kung mas malinaw, mas mag-aalala sila.
Naputol palaso, hindi bakal. Hindi ordinaryong metal ito. Kung gawing sandata, di tatagos sa kalasag ng tubo. May bagong sandata ang linsya. Salamat Diyos sa Su Zhao Zhao. Nasa puso ko ang pasasalamat. Mula ngayon, 2 shift ang paggawaan. Gumawa muna ng palaso, tabak at ayusin ang pana. Saka pag-usapan ang mahabang sandata. Tatanggapin ko po. Kakaibang bagay nakuha ng linsya. Kanlurang pintuan di nasira. Nagbago ang salita. Kahapon, nang tiningnan ko ang dokumento, wala pa ang linyang ito. Kaya si Pei Zhouhan talagang posibleng mabuhay. Pero si Su Zhao Zhao, Kailangan mong maunawaan, hindi blankong papel ang kasaysayan. Mas malaki ang pagbabago, mas hindi mahuhulaan ang chain reaction. kung ang tinatawag na matatag na kasaysayan ay pabayaan ang isang lungsod na mamatay tulad ng dati, hindi ko kayang manood lang. May isa pang bagong tala. Malubhang nasugatan si Pei Zhouhan, tansong salamin, dugo, di nasakop ang lungsod. Malubha. Kailangan ko bumalik sa tahanang ninuno. Baka may nangyari sa tansong salamin. Dati, naghihintay ng kamatayan. Ngayon, lahat nag-aagawan sa trabaho. May pagkain at trabaho, may katapatan. Sino pa ang luluhod? Patalim ng tubo. Han, nasa labas na ang bagong pana. Sa kanlurang pintuan, grupo ng pana. Huwag lang magtiis, kumain muna, saka ayusin ang pader. Parang logistician siya sa hukbo. Miss, sulaki na ng scale mo. Sa susunod, 2,000 sako ng bigas. Kung sabihin mo isang araw bago, ia-adjust ko. Lolo Joe, ikaw na ang supply chain ko, top player tumagal. Huwag pumalpak. Huwag hindi mabibigo. So, ikaw mag-isa nagbabantay ng maraming stock, kaya mo ba? Kaya ko. Ngayon, ako ang human transfer station kahit low battery kailangan magtiis. Tingnan ninyo si Su Zhao Zhao bumili ng maraming pagkain, gamot, materyales at kasama si Professor Lu Huaijin. Madalas mag-usap, nililipat niya ang hidden assets ng pamilyang Su. Siya, isang bata. Saan galing pera magrenta ng bodega? Nakatago sa ancestral house mga gamit na iniwan ng magulang niya. Ngunit ang mga pagbiling ito hindi dumaan sa account ng kumpanya. Siya ang tagapagmana ng Su. Kakaibang pag-uugali niya makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Suggest ko i-freeze ang access sa bodega at fleet, lahat ng pahintulot. Putulin daan niya. Tingnan paano siya magtatago. Su Zhao Zhao, may nagreklamo lang. Nawala raw tayong permit at nag-imbak ng maraming supplies kaya nakalock ang gate ng platform. Dumating na ang mga supply. Nakapila pa ang convoy sa labas. Paano na to? Ang reklamo, reklamo lang. Ang kontrata, kontrata. Kung sarado ang pinto, gamitin ang service elevator. Ang mga supply ngayon, dapat maipadala. Mukha kang pagod. Manong, may mas mahalaga pa sa buhay ko na naghihintay sa akin. Isa pang batch. Hindi dapat maubos ang gamot at tubig. Tigil! Bawat grupo magrehistro. Su Zhao Zhao, Diyosa, iniligtas muli ang linsya. Su Zhao Zhao, tumigil. Pei Zhouhan, nakikita na kita ulit. Su Zhao Zhao, mukha kang pagod. Su Zhao Zhao, buksan. Su Zhao Zhao. Ito na yon, ang sikreto ng mga magulang mo. Nandito ba sa salamin na to? So Wei Chang, pumasok ka sa bodega ng walang pahintulot. Ninakaw mo ang personal na gamit. May dashcam at CCTV ang bodega. Police report, one-stop service. Gusto mo bang ma-experience? Huwag mo akong takutin. Kamakailan lang bigla kang nagkaroon ng maraming pera. Tiyak na may kinalaman ito sa salamin. Huwag mo itong hawakan. General. Ang daming bigas. Hanggang kailan tatagal ang linsya? Hindi ito ordinaryong pagkain. Ito ay bundok ng buhay. Zhao Zhao, may nangyari sa kanya. Kung iba ang ninakaw ninyo, pwedeng kasuhan. Pero ito, hindi pwede. Ibig sabihin ito ang pinakamahalaga. Su Wei Chang. Ano yon? Zhao Zhao, ingatan mo ang sarili mo. Maaaring ayusin ang salamin kung masira. Hindi dapat masaktan ng tao. Isang sinaunang tao ka, marunong ka palang magsalita ng makabagong salita na gusto marinig. Nagpapanggap ka. Gusto kong makita kung ano talaga ito. Zhao Zhao. General, may problema sa tansong salamin.
Chow Chow. General, ang pangunahing hukbo ng tubo ay lumikas papunta sa kanlurang pintuan. Pangalawang General Han, bantayan ang tansong salamin. Pangalawang General Xue, dalhin ang tropa sa kanlurang pintuan. Opo. Jiao Jiao, kapit lang. Ang labanang ito ng Linsya kakayanin ko rin. May problema nga ito? So Jiao Jiao, itinago ba ng mga magulang mo ang mga ari-arian dito? Bukod sa pera, may iba ka pa bang iniisip? Kung hahawakan mo ang salamin ko, tanungin mo muna ang pulis kung papayag. General, hindi ba natin siya masasagip? Hindi makadaan ang buhay sa salamin? Pero kaya niyang iligtas ang Linsya gamit ang salamin. At kaya ko rin siyang protektahan gamit ang salamin. Ipadala ito sa kanya, sabihin mo sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Huwag gumalaw. Pei Jiaohan, ang after-sales service mo ay talagang makabago. General, lulusob sila ngayong gabi sa kanlurang pintuan. Hayaan sila. Mas nagmamadali sila sa kanlurang pintuan. Lalo silang dapat gamitin sa pader. Bantay ko ang pader. Dinala na si Su Weichang pero hindi titigil si Su Manyon. Delikado ka na ngayon. Tigil muna ang modernong reunion ng pamilya. Ang sinaunang laban sa pader mag-uumpisa na. Professor Lu, ang buhay ko ba naka-double difficulty mode na? Napansin ko ring nagbago ang tala. Kaya agad ako pumunta sa'yo. Ngayong gabi may malaking laban sa kanlurang pintuan ng Linsya. Pei Jiaohan, Binibining Jiao Jiao, nasugatan ka. konting aksidente lang sa moderno. Sa'yo naman ang malaking aksidente. Babantayan ko. Send ko sa'yo ang ilaw sa ulo walkie-talkie at gamot kailangan kitang mabuhay. Kakahatak lang sa'yo ni Su Weichang. Magte-teleport ka na naman ng maramihan. Baka hindi kayanin ng katawan mo. Kailangan kayanin kahit di kaya. Kung mawala ng linya ang Linsya ngayong gabi, lahat ng pagod ko sa mga araw na ito ay sayang lahat. Dalhin sa kanlurang pintuan kay Pei Jiaohan. General, di kailangan ng apoy ang ilaw. Ayon sa isinulat ni Su Xiao Xiao, ipamahagi sa bawat pader, kanlurang pintuan, hilagang pader, armory, 3 punto ng komunikasyon. General, naririnig ng hilagang pader. 100 beses na mas mabilis kaysa sa mensahero. Hindi nasira ang pader. Mga mamamana putok. Su Jiao Jiao. Kapit lang. Kung magte-teleport ka pa, magkakaproblema. Kumusta na ang hukbo ng Linsya? Naputol ang video pero wala sa talaan na nasakop ang lungsod. Basta hindi nasakop. Mukhang ang rating ng delivery ko mananatiling 5 stars. General, na ipagtanggol ang kanlurang pintuan. Ang ipinadala ni Su Jiao Jiao ay talagang nakapagligtas. Nahimatay siya. Nakita na po ng General. Nakita ko na Su Jiao Jiao. Malaki ang utang ng Linsya sa iyo pero ayokong isakripisyo mo ang buhay mo, unahin mo ang sarili mo. Su Jiao Jiao, huwag kang matakot. Nakubkob siya pero ako pa ang inaalala. Hindi ka na niya itinuturing na Diyos. Sinimulan ka niyang ituring na taong nasasaktan. Lalo kung hindi dapat pabayaang mamatay isang tagapagmana. Madalas bumili ng pagkain, gamot at bakal at nakikipagtransaksyon ng lihim sa propesor ng Antigo. Hindi ba sa inyo ito katawa-tawa? Ang katawa-tawa ay ang company fleet na ginamit ni Su Weichang ng 3 taon. Pero ngayon lang kayo nag-alala kung sumusunod ba o hindi. Ito ang gasolina ng fleet, peking kontrata ng bodega, ebidensya ng related trans. Dapat suriin ng board. Sabay nating suriin. Su Jiao Jiao, gusto mong guluhin ang pamilyang Su? Hindi ako ang gumugulo. Kayo ang matagal ng bulok. General, sa laban kagabi, malaki pinsala ng tubo, matatag na moral ng hukbo. Babalik sila. At iba ang paraan nila. Ito ang lumang mapa ng depensa ng hukbo. Paano nakuha ito ng tubo? Sa korte. May nagbenta ng Linsya.
Hindi lang ito pagkubkob ng tubo. May mga taong ayaw mabuhay si Pei Zhaohan. Gusto ng kamag-anak ngayon na agawin ng bahay ko. Gusto ng taksil noon na patayin siya. Pareho lang ang modus ng dalawang kontrabida. Su Zhao Zhao, mabilis ang pagbabago ng kasaysayan. Kailangan mong iligtas siya. Handa ka ring harapin ang halaga ng pagbabago. Mamaya na ang halaga, iligtas muna natin siya. Nasugatan ka? Maliit na sugat, di hadlang sa depensa. Kayo, mga sinaunang tao, may maling pagkaunawa sa maliit na sugat? Dugo na sa mukha mo. Pumayat ka rin. Su Zhao Zhao, mula ngayon huwag mong pilitin ang teleport. Kailangan ka ng linsya na buhay. Ikaw din. General, nakita namin sa teleskopyo na gumagawa ang tubo ng hagdan pang-akyat at tirador ng bato. Mayroon pa ba si Su Zhao Zhao ng bagay na nakakakita ng mas malayo? Kailangan nating malaman ang pangunahing kampo ng tubo. May paraan ako, drone. Miss, gusto mo ng 10 drone? At kailangan mo rin ng offline map at spare blades. Oo, yung matibay sa pagbagsak at madaling gamitin. Para kanino to? Para sa isang first time humawak ng electronics, pero perfect ang tactical skills niya. General, walang pakpak ito. Makakalipad ba? Pindutin ang switch. Huwag tumayo sa tabi ng blades. Huwag subukan sa mukha. Makakasugat sa mukha. Kayo, mga sinaunang tao, sa pagsubok, ba't ang tapang ninyo? Lumipad talaga. Nasa hilagang kanluran ang pangunahing supply nila. Hindi pa kumpleto ang tirador. Yan ang pagkakataon. Ngayong gabi sunugin ang kanilang supply. Tutulungan kitang magbantay. Kamakailan lang siya laging bitbit ang tansong salamin papasok at palabas ng bodega. Sunod-sunod na nawawala ang mga gamit, hindi makita ng CCTV kung saan napunta. May problema talaga ang salamin ngayong gabi. Humanap ng pagkakataon para ilabas ito. Ang mga gamit ng pamilyang Su, hindi siya ang dapat magtago mag-isa. May patrol sa kanan, tigil. Tigil. Talagang nakikita ni Ate Zhao Zhao ang mga ito para siyang mata ng hukbo ng linsya. Atras. Yari na. Si Sofia, CEO, gusto lang ng salamin. Ang galing ng script mo. Kahit illegal, may proseso. Sofia, umatras ka sa likod ng pinto. Bumalik ka na. Makinig ka, may mabigat na itutulak sa kaliwang shelf. Upuan sa likod ng pinto ang humaharang. General Juan, ang remote command mo, ang taas ng value. Wag na. Umatras. General, si Sofia ay nanalo rin sa laban, pero hindi ko man lang siya masalo sa harap. Pero nailigtas mo siya, General. Sofia, hintayin mo akong matapos sa linsya. Ako naman ang magbabantay sa'yo. Sumalakay ang linsya sa kampo ng tubo kagabi. Umatras ang kalaban ng 30 milya, nanalo sila. Nanalo sa unang hakbang pero may dagdag na linya dito. Nagalit si Chisang Luobu, puno ng tubo. Nagtipon ng malaking hukbo para kubkubin ang linsya. Balak nilang sirain ang lungsod. Malaking laban na. May modernong chain reaction din. Si Sumanyon ay naglabas ng balita online na baliw ka raw. Ibinebenta mo ang mana ng pamilya at nagtatago ng mga antigo. Gusto niyang labanan tayo sa publiko? Sige, lalaban ako. Lumalawak ang kampo ng tubo. Malaking hukbo ang dumadating. General, dumadami ang kanilang tropa. Nasunog ang pagkain nila pero pumunta pa rin. Si Chisang Luobu ay handang mamatay. Habang nagmamadali siya, mas maraming pagkakamali. Gagawa ako ng marka ng kampo ng kalaban para sa iyo. Bigyan mo ako ng mapa at bibigyan kita ng tactical support. Salamat sa pagod mo, binibining Zhao Zhao. Huwag kang mag-alala, modernong tulong ay online na. Ito ang ebidensya na inilipat ng inyong tita ang pera ng kumpanya. Gusto niyo po ng public execution? Itatago ko ang high-def version. Ibibigay ko sa abogado at media sa hinaharap. Nagtatanggol din siya ng lungsod. Tito, uminom ka ng tubig. Kailangan ng lakas para magtanggol. Sige, protektahan ko kayo. Hindi na lang linsya ang lungsod na naghihintay ng kamatayan. Nakita ko sa history book na may lumabas na Zhao Zhao Josa at unti-unting naging Zhao Zhao Binibini.
Nag-a-upgrade rin ang history book ng tawag? Ang history book ay nagtatala ng pagbabago ng puso ng tao. Hindi ka na lang itinuturing ni Pei Jiaohan bilang Diyosa. Ano ba ang tingin niya sa akin? Bilang kasamang nagtatanggol ng lungsod. General Pei, sabi ng history book, binago mo ang tawag? Kung ayaw mo, tatawagin pa rin kitang Diyosa. Huwag Diyosa, masyadong mabigat. Sumasakit ang balikat ko. Binibining Jiao Jiao ay okay lang. Binibining Jiao Jiao. Sa lungsod ng Linsya, may tulong ang mga halimaw. Parang may mata sa gabi ang mga kaaway. Nasunog ang kampo ng pagkain. Hindi namin namalayan. May bulag din ang mata sa gabi. Bukas lulusob sa kanlurang pintuan at ipadala ang iba sa hilagang lambak para lusot. Sabi sa history, lulusob sila sa kanlurang pintuan at lulusot sa hilagang lambak. Pei Jiaohan, blind spot ang hilagang lambak. Binibining Jiao Jiao, nakita mo pa ang lihim nilang daan. Pangalawang General Xue, dalhin ang 300 mamamana at mag-ambush sa hilagang lambak. Pangalawang General Han, normal na depensa sa kanlurang pintuan. Huwag hayaang makita ni Chisang Luobo ang ating kahinaan. Opo. Hindi matatag ang estado ng pag-iisip ni Zhao Zhao. Gusto lang naming protektahan siya. Protektahan ang mga ari-arian ng pamilyang Su. Ang galing ng acting mo, tita. Kung hindi ka nag-showbiz, sayang sa pamilyang Su. E di, hindi na ako magdadamot sa mga ebidensya na yan. Ilalabas ko lahat. Patayin, bilis patayin. Tama ang hula ng general. Hindi hula nakita ni Binibining Jiao Jiao. Bakit walang tugon mula sa hilagang lambak? Chisang Luobo, hindi na babalik ang mga tao mo. Lungsod ng Linsya, hindi matatalo. Nag-reverse ang online. Si Su Manyun ay sinuspinde ng board. Pinalawak ang investigasyon sa kaso ng paglilipat ng pondo ni Su Weichang. Mabuti, ang kanlurang pintuan ngayon sa wakas ay naipagtanggol. Panalo ka rin. General, ayon sa paraan ni Su Jiao Jiao, mas kaunti na ang nagnanaknak na sugat. Maaari pa ba akong pumunta sa pader? Mabuhay ka muna. Makakalaban ka muli. Dati bumili ako ng isang kahon ng gamot. Ang iniisip ko lang ay itago sa bahay. Ngayon nalaman ko na isang rolyo ng gasa ay makapagliligtas ng isang buhay. Hindi lang isang buhay ang iniligtas mo. General Pei, wag mo akong purihin ng sobra. Madali akong ma-excite at mag-order ulit. Pinupuri kita. Hindi para pilitin kang magpatuloy. General, nagpadala ang punong general ng tubo ng hamon. Bukas ng tanghali, sasalakayin ang buong hukbo. Bukas, magpapasya tayo. So Jiao Jiao, masyado ka nang mahina. Bukas ang huling laban. Hindi ako pwedeng mawala sa huli. Tutulungan kita. Legal na pagbili at ebidensya ng opinyon. Sa modernong bahagi, ako na ang bahala. Salamat. Bukas, diretsong sasalakay ang tubo. Ang hilagang lambak ay wala na. Gagamit sila ng tirador para pindutin ang kuta. Pagkatapos, sasalakay ang mabigat na kabalyero sa pintuan, kaya sirain muna natin ang tirador. Panggabing lusob ng magaan na kabalyero. Ako ang pupunta. General. Hindi pwedeng depensahan lang ang Linsya. Bago ang bukas, kailangan kong putulin ang isa nilang braso. Ikaw na ang pumunta. Ako ang general ng depensa. At ako ang pinakadapat sumakay sa kabayo sa Linsya. Tandaan mo, hindi ako tumatanggap ng death notice. Ang iyong after-sales terms ay nakasulat ng malinaw. Kailangan mong bumalik ng buhay. May patrol sa kaliwa. Hintayin silang makalampas. Ang trebuchet ay 20 metro sa unahan. Sige. Sunog! Pei Jiaohan. Nasugatan ang general. Huwag magulo, umatras ayon sa ruta. Pei Jiaohan, nasugatan ka. Maliit. Kung maliit na naman, idadagdag ko ang maliit sa bawal na salita ng hukbo ng Linsya. Jiao Jiao.
Ganyan ka pala? Hindi pala si Zhao Zhao ang liwanag sa altar. Siya ay isang dalagang umiiyak. Salamat, General Pei, sa pagpuri mong grounded ako. Ang general ay may laban bukas. Hindi na kayo dapat pumunta sa pader. Hindi ako aakyat. Magugulo ang hukbo. Pero si Xiao Xiao ay mag-aalala rin. Kaya dapat manalo. Hindi na ito abnormalidad ng artifact. Ito ay matatag na pagsasapawan ng dalawang panahon. Basta matatag, ayos na. Laban bukas, gusto kong mapanood siyang manalo. Kailangan mo ring maghanda sa modernong panig. Hindi palalampasin ni Sumanyon ang gabing ito. Ako ang tita niya. Delikado ang kalagayan niya ngayon. Ito ang aplikasyon para sa mental guardianship. Dadalhin ko siya sa ospital. Sumanyon, peke ang guardianship materials mo. Pilit na pinipigilan ng isang adulto ng malisyoso. Ito ay labag sa batas. Papunta na ang pulis. Sumanyon, makipagtulungan po sa investigasyon. Wasak na ang tirador, lulusob sila sa tarangkahan. Tumigas na ang semento sa kanlurang pintuan. Handa na ang mga malalaking bato. Pinalitan na ang mga pana at busog. Kaya nating ipagtanggol ang linsya. Hindi matutumba ang linsya. Linsya, hindi babagsak. Ikaw ang magtanggol sa linsya. Ako ang magbabantay sa bahay ng angkan. Walang sino man ang makakakuha ngayon ng ating lungsod. Sige. Nalito ang kanang pakpak, Pei Zhaohan, ngayon. Lumabas sa East Gate, lusot sa kanang pakpak. Nalito sila. Lahat kontra-atake. Binabago ang history. Bumagsak ang linsya. Naging malaking tagumpay sa linsya. Nanalo siya. Sophia, nanalo tayo sa unang laban. Pei Zhaohan, tinupad mo ang salita mo, bumalik kang buhay. Nakayanan. General, nakayanan ng linsya. Hindi lang ako ang nakayanan. Stable na ang mga opisyal na talaan. Hindi nasira ang linsya. Pinamunuan ni Pei Zhaohan ang hukbo para palayasin ang mga tubo at itinayo muli ang depensa sa kanlurang ilog. At siya anong sumunod? Ayon sa kasaysayan, hindi siya nag-asawa habang buhay. Sa kanyang pagtanda sa lungsod ng linsya, nagtayo siya ng gusali ng Zhaoming, kung saan may isang tansong salamin na inalay. Siya, kahit sa pag-alala ay sobrang pigil. General, natuto na ang mga bata na isulat ang Zhao. Sabi ng mga taga-linsya, si Zhao Zhao ay ang maliwanag na buwan ng linsya. Hindi lamang siya ang buwan sa langit, kundi pagkatapos ng 2,000 taon, isang dalagang matigas ang bibig pero malambot ang puso. Miss Su, Si Sumanyon, dahil sa resulta ng investigasyon, ay tinanggal na sa kanyang posisyon. ang kontrol ng kumpanya ng imbakan ng pamilyang Su. Ngayon ay formal na ibinabalik sa iyo. Ano ang karapatan mong manalo? Dahil hindi ako nagnanakaw ng pag-aari ng iba para mabuhay. Nanay, tatay, napanatili ko ang tahanan. Ang salamin na ito ay matagal nang hindi na kumikinang. Pei Zhaohan, naipagtanggol ang linsya. Naipagtanggol ko rin ang aking panig. Kung maririnig mo pa, mag-reply ka ng mensahe. Kung hindi, okay lang. Alam kong buhay ka. Pei Zhaohan. Zhao Zhao. Matanda ka na ba? Ikaw, hindi pa? Ako, okay lang. Modernong bida, malakas ang endurance. Naipagtanggol ko ang linsya. Alam ko, naipagtanggol ko rin ang tahanan. Ligtas ang bundok at ilog. May bahagi ka sa lahat. Simula ngayon, sa tuwing makikita ko ang buwan, iisipin kong maliwanag din sa iyong panig. Zhao Zhao, ingat! Pei Zhaohan, ikaw rin?